ayuda naman para sa kapos ang KITA program ng Department of Social Welfare and Development o AKAP at update sa pamamahagi ng family food packs ang pag-uusapan natin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang takapagsalita ng DSWD. Asik Dumlao, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Yusek Marge and Asik Weng. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, una po sa lahat, ilan na po ang naging benepisaryo ng ayuda para sa kapos ang KITA program ng DSWD simula ng ilunsad ito? Well, Asik Weng, nagtapos ang taong 2024 na kung saan nasa around 5 million beneficiaries ang nakatanggap po ng tulong mula sa ayuda para sa kapos ang KITA program. Ito pong bilang na ito ay binubuo ng mga low-income earners o mga kabilang sa sektor na tumatanggap ng minimum wage. At naatingan po natin yung objective ng programa, which is to cushion the impact of inflation o yung economic crisis na ating pong kinaharap para sa mga minimum wage earners. At batay nga po sa accomplishment na yan, mahigit 26 billion pesos ang nagamit po natin para sa pagpapatupad ng AKAP program. Okay, sa ngayon, Asik Dumlao, gaano naman po kalaki ang allocated budget ng programang ito para sa taong ito? Yusek Marge, ang nakalagay sa General Appropriations Act for 2025 na pondo o allocation for ayuda para sa kapos ang KITA program ay nasa mahigit 26 billion pesos. Kung matatanda natin, Yusek Marge, conditional ang implementation nito alinsunod sa veto message ng ating pong Pangulo na kung saan kinakailangan na may ilabas na guidelines for the implementation of AKAP program na i-issue ng DSWD, DOLE at NEDA. And banggitin ko na rin po, last week nga ay nagkaroon na ng pagpupulong na ang tatlong ahensya po na ito para isapinal yung guidelines na gagamitin po natin for the AKAP program implementation. Asik Irene, para maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ang guidelines sa pamamahagi ng tulong mula sa AKAP program at paano po ninyo pinipili ang beneficiaries nito? Okay. For the 2025 implementation ng ayuda para sa kapos ang KITA program, batay na rin dun sa naging pagpupulong last week, magkakaroon tayo ng intake sheet or assessment form na siyang gagamitin para sa pagtukoy ng mga beneficiaries para sa programa. Itong intake sheet na ito, actually ginagamit na rin ng DSWD for AICS, ay kasalukuyang nire-review ng NEDA dahil yan po ang major participation ng NEDA sa ating pong programa, no, that they will be in charge of monitoring and evaluation. So, rinireview na po nila itong intake sheet to ensure na makakapture natin lahat ng information that will be necessary para matukoy natin kung sino po ang mapapagbilang o makakatanggap ng tulong under AKAP. Gayon din po, sasailalim sa matinding o masusi na validation o vetting process yung pong eligible beneficiaries. I-assess po sila ng ating mga social workers based on the information na makakapture sa intake sheet at doon sa mga documentary requirements na isusumiti din po nila. So from that, our beneficiaries ay maaari pong makatanggap ng between 2,000 to 10,000 na financial assistance. Depende yan sa assessment ng ating pong social worker. And ito pong guidelines na gagamitin natin sa AKAP 2025 implementation, gaya ng nabanggit ko, ay isinasapinal and we hope to have this signed and issued within this week. Ms. Asik Weng. Asik Dumlao, sa taong 2024, gaano po kalaki ang halaga ng cash assistance ang naibahagi ninyo at paano po ba ina-identify ang mga beneficiaries nito? Okay, for the AKAP program, dahil in 2024, ang ayuda para sa kapos ang KITA program ay nagsilbi sa mga low-income sectors, kabilang sa low-income earners at minimum wage earners. So, natukoy po natin yan sa pamamagitan ng, again, pag-a-assess ng ating mga social workers. Meron pong mga isinumite ng mga documentary requirements, kagaya po ng Certificate of Employment or Certificate of Business or yung malilit na negosyo, ano po, nung mga prospective beneficiaries natin.
And sumailalim po sila sa vetting process, sa assessment ng social worker, at yun po ang naging basehan sa pagbibigay natin ng tulong. Para naman nabanggit ko rin kanina na nasa mahigit 26 billion pesos ang nagamit nating pondo, and we have served around 5 million beneficiaries for the AKAP 2024. Para naman po sa assistance to individuals in a crisis situation, we have also spent more than, let me just check yung pong aking datos on the AIX, but majority of our beneficiaries also have received aid from this program. Sec, may ilang nagsabi na walang pagkakaiba sa pork barrel itong AKAP program. Ano po ang masasabi dito ng DSWD? Well, with all due respect sa mga mga nagbibigay ng komento hinggil sa AKAP program, nais po nating banggitin na iba po ang intensyon o layunin ng programa. Ito ay, of course, to cushion the impact of the economic crisis being faced by every one of us, particularly yung near poor. Dahil ang gusto po natin ay maprotektahan sila, ma-cushion nga po yung impact nito at hindi sila, they would not be caught in the poverty trap. Dahil ang layunin natin, as indicated also in our Philippine Development Plan, ay ma-reduce yung poverty, makapag-create tayo ng resilient communities. So sa pamamagitan ng pagprotekta po sa mga kababayan natin na belonging to that near poor sector, ay may iwasan na sila ay pumunta doon sa level na mapapabilang sila doon sa mga mahihirap. At the same time, mai-continue natin na ma-improve yung level of well-being ng ating pong mga kababayan. Gayon din po, ang pagtukoy sa mga benepisyaryo ng mga programa at serbisyo ng DSWD ay sumasailalim sa mga panuntunan o guidelines na binuo po natin, at tinitiyak natin na masusing proseso ang pinagdadaanan po. Isa sa mga nabanggit po, of course, ay yung assessment na isinasagawa ng ating pong mga social workers. Sa pamamagitan po natin ng itong mga proseso na nabanggit po, may papakita natin na DSWD lamang po talaga ang nangunguna sa implementasyon ng programa at walang sino man po ang nagtutukoy. Wala pong mga politiko na nangunguna at nagtutukoy ng mga benepisyaryo sa programa po na ito. Asik Dumlao, ano naman po ang masasabi ninyo na kasama sa conditional implementation ng AKAP program? Ano po ang ibig sabihin nito? Batay nga po doon sa veto message ng ating pong mahal na Pangulo, ang pagpapatupad ng ayuda para sa kapos ang kita program ay conditional. Ibig pong sabihin, kinakailangan na may issue na guidelines ang DSWD, DOLE at ang NEDA. At yan nga po yung isinagawa natin last week. Nagkaroon tayo ng pagpupulong with DOLE and NEDA para maisapinal natin yung guidelines, because naniniwala po tayo na dapat nang mag-umpisa yung implementasyon ng programa dahil marami po tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, inaasahan po natin yung set March na itong linggo ay mailalabas na po o maaprubahan yung guidelines at makapag-umpisa na nga po tayo makapag-distribute ng financial aid para doon sa mga individual na kumikita ng hindi hihigit sa statutory minimum wage. Sa ibang usapin naman, Asik Irene, kumusta po ang pamamahagi ninyo ng tulong ngayon sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo, pati na rin yung pagputok ng mga bulkan? Asik Weng, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, particularly in Negros Island, para po matulungan natin tuloy-tuloy yung mga kababayan natin na naapektuhan ng pagputok nga ng bulkang Panlaon. Sa katunayan, as of January 7 and 6 a.m. of January 7, nasa mahigit 17 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang naipahatid natin dyan sa Region 6 and Region 7, particularly in Bago City, La Carlota City, La Castellana, Murcia, Pontevedra at San Carlos City sa Negros Occidental. At gayon din po sa Canlaon City sa Negros Oriental. At nagpapatuloy po tayo na nagpapahatid ng food packs,
non-food items, and gayon din po yung financial assistance under assistance to individuals in crisis situations. And kagaya nga po ng nabanggit ko rin kanina, patuloy pa po tayo nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at yung interagency committee na nabuo para matiyak na yung nararapat na intervensyon ay maipapaabot po natin sa mga kababayan nating naapektuhan. Nais ko din pong idagdag na para naman sa 2024, ang ipinaabot na family food packs ng ating pong kagawaran sa lahat ng mga naapektuhan, hindi lamang po ng mga nagdaang bagyo, ng pagputok ng bulkan, ng oil spill, but gayon din po sa iba't ibang mga disasters o emergencies na kinaharap natin. Almost 8 million family food packs ang ating pong naipamahagi, and that's actually the biggest in DSWD history. Nasa almost 10 million family food packs ang ating pong naiproduce using, of course, or following yung implementation natin ng buong bansa Handa project. Again, that's the first and that's the biggest in our DSWD history as it might. Okay, sa ngayon po ba ay may mga kababayan pa tayong nasa evacuation centers at saan mga lugar po ito kung meron man? Tama po kayo dyan, Yusek Marge. Meron pa po tayong mga kababayan na nasa mga evacuation centers. Lalong-lalo na nga po dito sa Negros Island. And in particular, meron po tayong mga evacuation centers sa Baguio City, La Carlota City, La Castellana, and San Carlos City in Negros Occidental, and Canlaon City in Negros Oriental. A total of 34 evacuation centers ang ating pa pong binabantayan na kung saan may mahigit 4,000 na mga pamilya or an equivalent of more than 13,000 na mga katao ang pansamantala pa po ay nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ngayon, Asik Irene, 2025 na, paano pa po ninyo palalakasin at pagtitibayin ang pagtulong sa ating mga kababayang nasa 4Ps at ano pa po ang aasahan nila mula sa programang ito? Okay. As a Asik para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for 2025, asahan po ng ating mga kababayan yung inclusion or the implementation of the first 1,000 days. Alam naman po natin na ito ang first 1,000 days ay inaprubahan ng ating pong Pangulo when the proposal was submitted in one of the sector meetings that we attended. So dito po sa first 1,000 days, of course, rin-recognize natin na napakahalaga ng first 1,000 days bilang it's a foundational period for brain development. Kung kaya nga po, the 4Ps ay ipinopromote yung health-seeking behaviors para po sa mga pregnant women at gayon din na mamumuhunan tayo sa kalusugan ng mga bata ages 0 to 2. So we will invest in their brain development early at the foundational stage in life para mas magkaroon ng long-term consequences with respect to their education, to job potentials, and of course, adult mental health. So magkakaroon po ng karagdagang cash grants, conditional cash grants na tatanggapin yung mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries na meron pong pregnant woman or meron pong anak 0 to 2 years old. Gayon, aside from the additional cash grant, yung first 1,000 days cash grant, patuloy din po nating isasagawa yung mga iba't ibang mga strategies para mag-improve yung level of well-being ng ating mga beneficiaries para makapag-transition o makapag-exit sila doon sa programa na may mas maayos na po na level of well-being aspect. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.